Good morning, church. Let's all stand in the presence of God. Today is not just any other Sunday. It is the last Sunday of the year, no? It is a moment for us to pause, to look back, and to thank God for how far He has brought us. No, before anything else, sabihin mo naman sa katabi mo, I'm glad you're here. Because church, as this year comes to a close, one thing is clear. God has been faithful. Faithful through seasons of joy, faithful through the seasons of struggle, faithful through answered prayers, and faithful through silent nights. His grace has sustained us. His mercy has covered us, and His love has never left us. Let me read to you Psalms chapter 66 verse 20. Praise be to God who has not rejected my prayer or withheld His love from me. Church, as we close this year, we don't just celebrate survival. We celebrate God's faithfulness to our lives. Let's pray. Lord, thank you for carrying us through this year. Thank you for every lesson, every blessing, and every moment of grace. As we worship today, help us lay down the past and lift up your praise. Prepare our hearts for what you will do next. And let this final Sunday be an offering of gratitude to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Blessed morning, church. It's all about Jesus this morning. Amen. Come on, let's lift Him up. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are
Jesus. We thank you, O God. We thank you, O God, for all you've done. We thank you, Jesus, for carrying us, O God, this entire year. Panginoon, naging tapat ka, O Jesus, sa mga buhay namin, O God. Naging tapat ka, Panginoon, sa mga bawat pangako mo, O God. You deserve our glory, honor, and praise, O Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Naging mabuti ka, Panginoon, sa mga buhay namin. And for that reason, O God, for that reason, O Jesus, we will raise our hands to you, O Jesus. We will raise 1,000 hallelujahs to you, Lord. Thank you, Jesus. You've been so good, Panginoon. You've been so faithful to us, O Jesus. Maraming salamat. We will lift our hands to you, Lord. We will lift our hands to you, O Jesus. Come on, church, why don't you lift your hands to the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The wells where rocks cry out to worship. His glory torn the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say.
Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Lahat, lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Papuri, papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng... Sing papuri, papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit. One more time, church. Sing lahat. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Come on, why don't you give your highest praise to the Lord? Papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat, lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Papuri, papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Hari, with all your voices sing papuri. Papuri sa kataasan. Sing papuri, come on, church. Papuri sa kataasan, papuri sa ginagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Sige, church, let's give our best clap offering to the Lord. Purong pagsamba ang gusto ng Panginoon. Purong pagsamba ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, wala siyang kaagaw. Ang gusto ng Panginoon, wala siyang kapantay. Oh, siya lang. Church, sige, ibigay mo ang iyong best clap offering. Siya lang. Siya
man ang meron kami, binibigay po namin sa inyo. Kulang man ang mga salita, ang tugtog, ang kanta, kulang man ang buhay namin upang pasalamatan ka, pero Lord, ibibigay namin sa inyo lahat. Church, can you reflect how good the Lord is? This year, 2025, tinulungan mo kami, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, protektahan mo kami. Tinulungan mo kami tumayo. Tinulungan mo kami, Lord God, na mabuhay. Tinulungan mo kami, Panginoon, na bumalik sa'yo. Tinulungan mo kami, Panginoon ko. Ngayong taon na to, Panginoon, Lord, all the glory belongs to you. All the praises belongs to you. Ano man, Lord God, yung victory namin this year, binibigay namin sa inyo, Panginoon. Oh, pinapalakpakan ka po namin ng aming buong puso. Papalakpakan ka po namin ng aming buong buhay. Papalakpakan ka po namin ng aming buong lakas. Ngayon at magpakailanman, Panginoon, karapat-dapat ka. You are good and you are faithful in our lives, Lord. How good you are. How good you are, Lord. How kind you are, God. How faithful you are, King Jesus. We magnify you and we honor you, Lord. Hallelujah. We bring back all the glory, all the highest praises, all the high respect. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, church, let's give our best clap offering to the Lord. Amen. Amen. Praise God. Let us shout, thank you, Jesus, in 3, 2, 1. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Is God good? And all the time. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first-time guests, our new friends, we want you to know that God loves you so much. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Do you agree, church? Amen. Humanap naman po tayo na lamang katao at pagkasabi naman sa Kanya, you are blessed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, mukha kang mabango ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po na-bless sa worship? Palakpakan po natin ang Panginoon sa time of worship. Wow. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak po sa Panginoon. This is the last week of 2025. Why don't you give God the best clap offering? He deserves it. Yung may kasamang hiyaw, pasalamatan, o kapasalamatan sa Panginoon. Yes! Yes! Ano man ang pinagdadaanan mo, yes! Palakpakan mo lang, Panginoon. You worship the Lord right where you are. And as you worship the Lord, hallelujah, there is healing in worship. There is deliverance in worship. There is joy in worship. Lord, pag nagpupuri kami, nare-release kami. Katulad ni Jehoshaphat, Panginoon, ang sinabi mo sa kanya, ang laban na ay hindi sa iyo, kundi sa akin. The battle is not yours. Oh, hallelujah. But it is mine, says the Lord. Kung dumadaan ka ng kapagsubukan o labanan ng buhay, sa pamamagitan ng papuri at pagsamba, bumababa ang presensya ng Diyos. At sa pagbaba ng presensya ng Diyos, umaayos ang buhay mo, inaayos ng Lord ang sitwasyon mo. Huwag mong isipin na walang ginagawa ang Diyos. Nandiyan siya. He is our Emmanuel. God is with us. He is on top. He is in the bottom. He is on our side. He is in front. He is in our backs. No, nandiyan po ang ating Panginoon. And I pray this morning that you bless our hearts, oh God. Lord, salamat po. We bless you. We honor you. Salamat po sa umagang ito. Thank you for 2025, oh God. And Lord, kung napagod kami this 2025, Panginoon, sa 2026, oh God, papalakasin nyo kami, Panginoon. Pagpapalain nyo kami, Panginoon. There will be more answered prayer. Come on, you give God the best clap offering. Come on. Worship din po ang pagpapalakpak sa Panginoon. It is not to me, it is to God alone. Thank you, Jesus. To God be all the glory. To God be all the glory. Thank you, Jesus. Can we say this right now? Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Wow, wow, wow. Bago ka mo po, sabihin mo sa katabi mo, mukha kang bago ngayon, kapatid. Hallelujah. We may be seated in the presence of God. Sige po, tayo po'y makakaupo. Thank you, bro. Woo, hallelujah. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino po masaya na nasa church siya? Say amen. Thank you, Jesus. Again, no, why don't you smile? No, ngitin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, yung may kilig, no, sabi mo sa kanya, I love you, brother. I love you, sister. Hallelujah. Not romantic kind of kilig, no? But kilig ka kasi alam, nandyan yung katabi mo, yung seatmate mo. Buhay pa siya ng 2025. No? Confirm mo naman sa katabi mo, sabi mo sa kanya, Brad, sister, buhay ka pa. Amen. Praise God, buhay po tayo. Amen. So, of course, hindi po tayo magtatapos kung hindi ko po tatanungin kung sino dumalo sa unang pagkakataon. And the first timers in the house, please do stand at ma-recognize po kayo. Sige po, tayo po tayo if first timer ka. And Capstone Community Church, meron po ba dyan? At palakpakan po natin sila. Wow, meron po doon. Palakpakan po natin sila. Wow, meron din po dito. Wow. Thank you, Jesus. After the celebration po, pupunta po kayo sa pastor's office para po mabigyan kayo ng free Bible, amen, free token at of course free snack, no? So of course, how's your Christmas? Sino po ang lumamon? Nagtimbang na ho ba kayo? Hallelujah. Don't worry, diet starts tomorrow, no? Laging ganun ang principle. Lord, saka na ako magda-diet. But anyway, confirm mo naman sa katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy New Year, kapatid. Yan, no? All right, thank you, Jesus. No? Mag-New Year na po this next week, no? Kaya po talaga pong I pray na magpasalamat po tayo sa 2025 na binigay ng Diyos sa atin. So as the year 2025 ends and as the year 2026 is approaching, let us reflect, learn, and thank God for 2025. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa nangyari noong 2025. Amen? Nagkatotoo ang provision. Yung ang ultimo na nakapag-attend ka ng 52 times sa isang taon. By the way, no, pagka sa whole year, 52 times lang tayo magkakakita-kita o magkikita-kita sa mga cell groups, sa mga prayer works. No, and it's all by God's grace. No? Grasya lang po ng Panginoon kaya tayo nakakabangan. Nangyari po ang provision. And let me ask you a question. Sino po yung natanggap niya yung provision? No? Maliit man o malaki. Yung natanggap niya yung provision. Taas mong kamay mo. Wow. Lord, there is more, oh God. Lord, more provision to these people, to your people in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Receive it by faith, no? Amen? So today's preaching is an instruction. Everybody say instruction. Yan, no? Mas malakas yung may gana, instruction. No, may instruction tayo na galing po sa ating Panginoon. So today I'm going to speak on a subject that I entitled How to Conquer 2026. No, a year-end instruction. Okay, this is the final Sunday of this 2025. So how to conquer? Everybody say conquer. Yeah, no? How to conquer 2026? No, a year-end instruction. And God impressed in my heart as I was praying to the Lord to give you some instructions. No? Bago ka pumunta o mag-crossover sa taon 2026, dapat may instruction ka na galing sa Panginoon. That's why I asked the primary leaders, men, women, youth, and couples, no, and Ablaze, to give me their word. Kasi kung wala kang word sa 2026, papaano ka, anong panghahawakan mo? Yes, praise God for Sundays, pero maganda, mas maganda kung may word kang personal na galing po sa Panginoon. I pray kayo pong lahat na under sa mga leaders nyo, ini-encourage kayo ng leaders nyo na magkaroon ng word sa 2026 kasi yan yung panghahawakan mo the whole year. Okay? Of course, next week will be our Vision Sunday kaya mag-invite ka. Amen po ba? Kaya maaga ka pa next week kasi Vision Sunday na po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Magre-receive tayo ng prophetic word na galing sa Lord. Our text this morning in Proverbs 19 verse 20. And sabi dito, ako muna po and then let us all read. Sabi dito, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Alright? So on the count of 3, let us read this out loud. 1, 2, 3, go. Listen that you may gain wisdom in the future.
No? Yung future natin, uncertain siya. Pero pag may instruction siya, yung uncertain na yon magiging certain. And everybody say, Amen. Kawikaan 19:20, sabi ng Tagalog, sa salin ng wikang Tagalog, next slide, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Alright? So when you accept and receive yung mga payo, yung mga instruction, pakikinabangan nyo po yan. So what is instruction? Instruction means a direction and an order. Before you go to a class, mag-e-exam kami instruction si professor, si teacher, para makuha mo o nang maayos yung pagsusulit mo. Ganon din sa mga businessmen, businesswomen in the house, no, bago mo i-send yung mga sales executive nyo o kung may under sa'yo, may instruction muna sila. Or maybe manager, yung manager nyo, may boss ka, may instruction sa inyo para umayos ang pakikitungo mo sa tao o yung sales ng kumpanya nyo. And maybe din sa mga magulang in the house, tayo mga anak, may instruction ang mga magulang natin para hindi tayo mapahamak pag lumabas tayo. Ganun po ang instruction, matindi siya. Kaya instruction means a direction and order, an act of imparting knowledge. Alright? Kaya kung wala kang instruction, walang impartation. Ang etymology ng instruction, etymology means the study of a word. Saan ba nanggaling itong word na to, na instruction? By the word instructio and instruere, it means arrangement, okay? Pag may instruction ka, may arrangement sa buhay mo, may alignment. No? Ang ibig sabihin pa ng instruction, ang etymology niya, it means teaching, may pagtuturo. Ang ganda dito, do sa instruere, it means to build, to prepare, to set in order. Kaya dapat sa 2026 mo, maayos na yung simula ng buhay mo. Hanggang mag-December ulit, no? Kasi pag maayos ang January, hanggang whole year mo, maayos po yan. Dahil may instruction ka na galing sa Panginoon. And everybody say, Amen. Yung mga ayaw sa instruction, napapahamak po sila. Imagine, sabi ng teacher mo, identification ang gagawin mo. Ang ginawa mo, multiple choice. O syempre, babagsak ka nun. Kahit anong gawin mo. Kahit tama ang sagot mo, no? Dahil hindi ka sumunod sa instruction, mapapahamakan talaga. Ganon din po sa Christian faith. Ganon din po sa ating mga mananampalataya sa Diyos. May Bible. Why? For us to have instruction. Okay? For our lives to be set in order. So the purpose of instruction biblically naman, ano ba ang importance ng instruction biblically? Is to guide people into righteousness. Yan. Kaya pag binabasa mo ang salita ng Diyos, actually, nai-impart yung kabanalan yan, no? Nakikita mo kasi yung kamalian mo, nakikita mo yung kabanalan ng Diyos. Alright? To guide the people into righteousness, holiness, completeness, for every good work, and preventing spiritual pitfalls. Alright? Si Satanas, 100% nagtatrabaho yan, 24/7. Hindi natutulog yan, nag-aayuno pa yan para mapatomba ka. Pero kapatid, huwag kang totomba. Dapat may instruction ka na galing sa Panginoon. And everybody say, Amen. Ang instruction, nakakaiwas yan sa pitfall. Pitfall means, no, para maiwasan mo ang mga pagkakamali. Taas ang kamay, please, sabihin sa kaliwat kanan, umiwas ka, kapatid. Hallelujah. Amen. No, kung 2025, patuloy ka pa rin sa pagkakasala mo, sa 2026, magdesisyon ka na. Iwan mo na lahat at ibigay sa Panginoon. And everybody say, Amen. And as I was praying, I believe that God wants us to prepare and to conquer this year, 2026. Because we are designed for conquering. When you read the Old Testament up to the New Testament, nag-conquer sila. The early church, no, the kings, the prophets, they conquer. Pero ano bang ibig sabihin ng conquer? To overcome, no? To take control. Para managumpay ka. Kaya tingnan mo ng masinsinan ng katabi mo, sabi mo sa kanya, mananagumpay ka, kapatid. Yung iba hindi ginagawa, declare mo yan, sabihin mo sa kanya, mananagumpay ka, kapatid. Kung ayaw pa rin tumugon, kilitiin mo na, sabihin mo sa kanya, mananagumpay ka, kapatid. Sabi ng Bible, we are more than conquerors, okay? No, because of the finished work of Christ, we are more than conquerors. Mananagumpay na tayo dahil sa tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And everybody say, Amen. Kaya kung malungkot ka pa ng 2025, huwag mong bitbitin yan sa 2026. Yung depression mo, tanggalin mo yan. Patanggal mo sa Panginoon, idulong mo sa Panginoon para hindi ka na-depress ng 2026. Totoo kasi siya, spirit kasi siya.
Kaya kung mahirap ka pa noong 2025, i-declare mo na sa sarili, magsisipag ako. Ayoko na to. I will decide to have this instruction for 2026. I will conquer. I will conquer my family. I will conquer this financial issues. I will conquer this business. I will conquer this ministry. I will conquer my emotions. Even my physical needs, I will conquer with Jesus Christ. Because with God, all things are possible. Come on! Walang imposible sa ating Panginoon, and everybody shout Amen. No, kaya kung yung 2025 mo walang nangyari sa tingin mo, walang nangyari, tila bagang walang nangyari sa 2026, mag-decide ka na, I will have this instruction, I will put this in my heart. Kasi kung di mo aayusin, no? Sabi mo ulit sa katabi mo, umayos ka na kapatid, sabi mo sa kanya. Hallelujah. Kung di mo aayusin at di ka susunod sa instruction ng Diyos next year, mauulit lamang yung 2025 mo. Kumusta ka na? Makanyan pamuri na. Walang bago. 1979 hanggang 2026, ganun ka pa rin. Galit ka pa rin sa asawa mo. Galit ka pa rin sa gawaing bahay. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magalit. Hallelujah. No? Ayusin mo. Pag hindi mo binitawan yung ugali mo ng 2025 na alam mo namang mali sa 2026, uulit na naman yan. Ikot ka na naman. Kaya lagi mong ikot lang. May ganun ba? Hallelujah. No? Maulit lamang ang 2025 mo, no? Yung mga pagkakamali mo sa 2026, pag hindi mo in-accept yung instruction na galing sa Panginoon. Sinong handang mag-receive ng instruction? Say amen, no? Church listen, as your senior pastor, wala namang pastor na naghangad na maging mahirap ang kanyang congregation. Lord, pahirapan mo, kidlatin mo sila, hallelujah. Lord, walang ganon. Church listen, as your senior pastor, instructions are important and it's very crucial. Instruction can lead you to your next level. Instruction can lead you to your breakthrough. Instruction can lead you to the blessing of God. Instructions can lead you to the promised land. Instruction can simplify things. Si Joshua nga may problema, may isang malaking pader, pero sabi ng Diyos sa kanila sa Joshua chapter 6, bago nyo mapatumbayan, umikot muna kayo ng 6 na araw. At sa kay patong araw, huwag kayong magsasalita sa 6 days. Huwag kayong magsasalita. Dala-dala nyo lamang yung Ark of the Covenant, yung presence ng Lord. Umikot kayo, walang magko-complain. Doon pag 7th day na sabi ng Diyos sa kanila, instruction, sumigaw kayo, magpuri kayo, lakasan nyo ha. Hallelujah. At alam nyo, nung sumigaw sila, at napatumba yung pader ng Jericho, the walls of Jericho fell down. Kaya nga kung may kang pinagdadaanan ngayon, kapatid, may pader ka mang hinaharap ngayon, I want you to shout, okay? Mamaya, inhale. Inhale muna tayo. Exhale. Inhale. Exhale, okay? So ngayon sisigaw ka, babasagin natin yung mga pader nyo ngayon. Hallelujah. Let us shout hallelujah on the count of 3, no? No? Cooperate, okay? Sabi mo sa katabi mo, cooperate. Hallelujah. No, kung ginawa nila at nangyari sa kanila yung miracle, mangyayari din po sa atin. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus! Woo! Sino yung parang feeling niya, may na-release siya sa puso niya? Say amen. Hallelujah. Yung unforgiveness, yan, no? Pag sumisigaw ka, woo! Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Elisha, yung widow, di ba? Puno ng utang yung widow kasi iniwanan siya ng utang ng kanyang asawa. Namatay yung asawa niya. Ano sabi ni Elisha? Pumuha ka ng mga vessels. No? Punuin natin yan, yung mga jars, para makabayad ka sa utang mo. Ano nangyari? Instruction yon. So si widow, kumuha siya sa mga kapitbahay niya. So ano nangyari? Nag-flow yung blessing, nag-flow yung oil. Dahil sa instruction, nagkaroon ng abundance, nabuhay ang widow kasama ng kanyang mga anak. Amen? Ganun ka-powerful ang instruction. How about this? Si Naaman, sa 2 Kings chapter 5, basahin niyo yung Bible. May instruction si Elisha at ang Diyos kay Naaman. Si Naaman kasi may problema, may sakit sa balat. May leprosy siya, may ketong sa Tagalog. Hindi mapapagaling yun noong lumang panahon. Kaya pumunta siya kay Elisha. At ang instruction ni Elisha sa kanya ay maglublob ka sa Jordan River.
Yung una, ayaw ni Naaman kasi nga may title siya, bakit ako maglulublob sa maduming river na yan? Pero at the end of the day, sumunod siya, to make the long story short. Alam niyo daw, pagkaahon niya doon sa Jordan River, yung balat niya para daw singkutis ng baby. Hallelujah, no? Kaya kung gusto mong huwag ka nang pumunta ng Jordan, hallelujah. Maligo ka, yun yung susi, hallelujah. So may instruction, no? May instruction. No, kaso lang, ayaw nating sundin. Pagkatapos yung nga dito, hindi ko alam kung nireceive nyo ba yung word o hindi. Gumaling si Naaman. What is the rema here, church? God will give us divine instruction for 2026. Why? For us to follow. Susunod tayo. To conquer, to be successful, to be blessed. Who wants blessing? Say amen, no? Sino gustong gumaling? Say amen, no? Tayo lahat gusto yan. And sometimes, instruction is to warn us. Kasi magkaroon ng babala sa mga buhay natin. Yes, may free will naman. May free will ka, kapatid. It's either you gonna follow this instruction or not. Nasa sa inyo naman yan eh. At the end of the day, haharap naman tayong lahat sa Diyos individually, not congregationally. Okay? Tandaan po natin, si Adam and Eve, may instruction sila sa galing sa Diyos o nagaling sa Diyos. Hindi nila sinunod. Nagkasalan sa libutan. Napatalsik pa sila, napalayas pa sila sa Garden of Eden. So 3 points. This is my instruction to you, church. 3 points as we cross over from 2025 to conquer 2026. Number 1, be rooted in humility. Okay? Be rooted in humility. Kung ako, papalakpakan ko ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Have humility as your foundation. Iwasan na natin ang pagyayabang. Iwasan na natin yung pride. Tanggalin na natin yan sa sistema natin. As Capstone Community Church, sabihin mo ulit sa katabi mo, humility, kapatid. Hallelujah. Amen? Be rooted in humility. Paugatin mo. Umugat ka. Magpaugat ka. Ugatin mo ang sarili mo sa pagpapakumbaba. Kasi kung naging mayabang ka na ng January, hindi ka na nakinig, sa whole 12 months mo, ganun pa rin magiging buhay mo. And God is attracted to humble people. No, sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. That's why our mindset and heart set for 2026, that life is not about us. It's all about Jesus Christ. It's all about the Lord. It's all about our God. It's not about us. Kaya ka napagod ng 2025 kasi tinitingnan mo yung sarili mo eh. Di ba nga kung magsalamin kayo 1 oras, inaayos mo lang yung pilik mata mo tsaka kilay mo kasi kilay is life. Hallelujah. Di ba ho? Sa 2026, it's not about you. It's all about God. Let this be our prayer, no? Mamaya, sundan niyo ako dito sa panalangin na ito. Lord, with all humility, no, I can't, but you can. Sabihin nga natin yun, 1, 2, 3, go. Lord, with all humility, I can't, but you can. Amen. No? With all humility, you must become greater and greater. I must become less and less. Ganun ang panalangin natin, mga kapatid. Lord, ikaw mag-shine sa buhay ko. That's why Jeremiah, no, chapter 9, verse 23 and 24, look at this. This is an instruction of God to the Israelites. They were in exile in Babylon. And sabi dito, this is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. Sabi ng Tagalog sa Jeremias, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matalino ang kanyang karunungan, o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. The Lord is reminding and instructing these people of Israel through the life of Jeremiah the prophet na huwag silang magmataas. Pansin niyo ho, di ba yung na-receive yung aginaldo, nasa na ngayon? Lumipad na, tama ho ba? Kaya nga wala eh. Di ba? Church, listen. Our wisdom, ba't sinasabi ng Panginoon to sa atin? Because our wisdom is temporary. Dati, di ba, kung makapag-memorize ka, wagas, alam mo, di ba, per chapter, di ba, pag nag-aral ka, alam mo yung mga sagot. Pero ngayon, yung susi mo, hindi mo na mahanap kung nasaan, di ba? Eh, sabit-sabit lang naman dito. Di ba, yung wisdom mo kasi na temporary lang yan. Yung power mo, di ba, tayo mga 30 na po, pag bumangon tayo, sagli-sagli. Di ba ho? Dati hindi naman natin nararamdaman yan. And everybody say, Amen. Pero sabihin mo sa katabi mo, bata ka pa, kapatid. Hallelujah.
Yung power mo, yung lakas mo, dati, di ba, nagbubuhat ka, bench press, hallelujah, 100. Ngayon, kahit 10, hindi mo na mabuhat. Kahit yung anak mo, hindi mo na mabuhat. Parang ako yun, no? No, yung richness mo, mawawala yan. Temporary ho yan. But it doesn't mean we will not develop in this area, no? Hindi ko sinasabi, sabi ni Pastor, wag na ako maging matalino, no? Pabayaan ko ng buhay ko, wag na ako magpayaman. Hindi sinabi ni Pastor, wag na ako mag-exercise. No. All I'm saying is that you have to develop these things. Pero mga kapatid, importante may wisdom, may influence, may kayamanan tayo. But God is telling us to not boast. Everybody say boast. Ano yung boast sa Tagalog? Huwag ipagmalaki, huwag iyabang. God is telling us not to boast and rely in these things sa 2026. Kasi minsan kayo, pag nag-rely kayo sa kayamanan nyo, sa power nyo, pag hindi na-fulfill anong tinatawag dito, yung standard mo, madidisappoint ka na naman. Kaya nga, sabi ng Bible, huwag kang mag-rely dyan. Huwag mong ipagmalaki yan. Baka kasi nagre-rely na tayo sa mga gifts na yan, nag-glorify na yan, yung mga gifting na yan kaysa sa Diyos natin. Church, listen. Ang katalinuhan nakakabulag. Di ba? Uy, kagaling mo naman, di ba? 100 yung grade mo. Basic, kapatid. Hallelujah. No? Huwag ganon. Uy, ang yaman mo naman. Huwag ganon. Yes, of course. Dahil sa galing ko, sa talino ko. No. Ang talino nakakabulag. Ang impluensya, kapangyarihan nakakabulag. No? Pati ang kayamanan nakakabulag. Huwag tayong pabulag sa temporal na bagay ngayon 2026. And everybody say, Amen. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, huwag kang papabulag, kapatid. Hallelujah. Amen. Matalino ka naman eh. Tingnan mo naman yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, matalino ka. Hallelujah. I-declare mo yan, matalino ka. O sabihin mo sa kaliwat kanan, powerful ka, kapatid. Ang sabihin mo naman sa katabi mo, hello, millionaire. Amen. Diba? Kaya mo naman eh. Pero wag tayong papabulag dyan sa mga bagay na yan sa 2026. Come on, give God the best clap offering. Thank you, Jesus. We have to be humble all the time. No? Magpakumbaba araw-araw. Alam niyo yung ginagawa dapat natin? Use these gifts in contrast with humility. Ulitin ko po. Use these gifts in contrast. Everybody say contrast, no? Contrast means lumiliwanag, okay? In contrast with humility. When God will give us influence, use it with humility. When God will give you wisdom, use it with humility. When God will bless you so that you will be a blessing, use it with humility. Nalulugod ang Diyos dyan. Sa verse 24, ang sabi ng Jeremiah chapter 9, but those who wish to boast, next slide, ayan ang sabi naman ng Diyos, pwede naman kayong magyabang eh. Pero ito yung pagyayabang mo ha. Sabi niya, should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord. Talks about intimacy, okay? Who demonstrates unfailing love. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. No? And who brings justice, righteousness to the earth. And that I delight in these things. Nalulugod ang Diyos pag nag-glorify siya. Nalulugod ang Diyos pag pinagmamalaki natin siya. Nalulugod ang Diyos pag dinideklara natin yung kabutihan niya at pag-ibig niya sa ating lahat. Ang sabi dito, that I delight these things, or in these things, I, the Lord, have spoken. Kaya nga sabi ni John the Baptist, he must become greater, I must become less. Sa next year, ganun ang declare mo, 365 days. No, 52 weeks in 1 year. You must become greater, Lord. I must become less. Reminder po sa ating lahat, glorify God in your wisdom. Glorify God in your power. Glorify God in your richness. Kaya pag binati ka, kapatid, ang gwapo mo, ang ganda mo. Kapatid, para umaasenso ka na, kapatid, ang galing mo naman. Ida-direct mo ngayon lagi sa Panginoon. Kapatid, to God be all the glory. Pwede ba nating sabihin yon? Sige, palapakan muna natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Pwede ba nating sabihin yon? To God be all the glory. Mas malakas, to God be all the glory. Amen. 1 Corinthians 1:31. No, even Apostle Paul said this. Kinote niya yung kay Jeremiah. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast
in the Lord. Kung gusto mong magyabang o magkaroon ng pagmamalaki, ipagmalaki mo ang Diyos natin. Lahat ng meron ka at lahat ng meron tayo, i-direct mo ang kapurihan sa ating Panginoon. No? 2,000 years ago, Jesus Christ came in this earth, died for our sins. Like Jesus, glorify niya ang kanyang Ama. Patunayan ko po sa inyo. John 17 verse 1 says here, after Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, no? Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. God will bless you so that you will be a blessing. Parang ganito, Lord, magpapagamit na ako sa iyo ng 2026 to glorify you. Lord, mag-share na ako, pagpagamit ko na yung gifting ko sa iyo to glorify you. Lord, I will disciple people to glorify you. Lord, I will be the best student. I will be the best parent. Why? To glorify you, God. Lord, I have this work. I have this business. I have this career. Lord, to glorify you. Lord, I have everything that I need. Why? For you to be glorified in my life, Lord Jesus. Everything we do, whether we eat or drink, do it for God's glory. Everything you have is to glorify the King, Jesus Christ. And everybody say, Amen. Sino po nakakasunod? Say Amen. No, palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Punta tayong science. Sa science po may tinatawag na gravity. Everybody say gravity. No, kung hindi mo alam yung gravity, it is an invisible force that pulls object down. Like for example, this handkerchief, pag binitaw kaya babagsak yan. Alright? Bababa yan. It's called gravity. Hindi lulutang yan. Di ba? Gravity reminds us to keep our feet on the ground. Tanungin ko po yung ushering team. Yung mga ushering team ba dito, pumasok ba yung members natin na lumulutang? Di ba? Oh, grabe, no? Lutang. Hallelujah. No, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lutang, kapatid, no? Baka yung utak niya lutang, no? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lutang, kapatid, no? Nasa point number 1 pa lang ho tayo, no? Huwag tayong lulutang, di ba? May pumasok ba ditong lutang? Yung talaga nag-float siya? Wala. Lahat tayo naglakad, and everybody say, Amen. Alam niyo yung principle dyan? What I've realized? Paa sa lupa, mata sa langit. Paa sa lupa, mata sa langit. Be humble all the time. Kasi kala mo, pag nasa taas ka na, baka be careful not to fall. Sabi ng Bible, do not think that you are strong. Be careful not to fall. And God saves those who are humble. Psalm 149 verse 4 says here, the Lord is pleased with His people. He saves the humble. Kaya pag may problema na, magpakumbaba ka na sa Diyos. Awit, sabi ng Tagalog, no? Sabay-sabay po nating sabihin ito. 1, 2, 3, go. Dahil wow, taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, may tagumpay ka, kapatid. Hallelujah. Gusto mo ng tagumpay? Be humble. The Bible says, God opposes the proud, but gives favor to the humble. Na alam nyo, ang tagal ko nang binabasa yan, thousands of times already. Pero yung napukaw ang mata ko dun sa give. Everybody say give. Di ba tayo po na nakareceive ng 13-month pay, o nag-bless ka, nagmano ka, nagkaroling ka, binigyan ka, ginive lang sa yung pinaghirapan ng taong yan, na kinarolingan mo, o yung boss mo, binigay niya ng libre sa'yo yan, di ba ho? Wala ka namang ginawa. Ganun po ang Diyos. Ganun na kung nakikita ngayon to. Pag tayo nagpapakumbaba, hindi na tayo mahihirapan. And everybody say, Amen. He will freely give favor to you. Ay, konti lang po, nakaunawa. Come on. But He will show grace to the humble. So what are the traces that you have humility? Ano ba yung mga ebidensya na ikaw may pagpapakumbaba? Teachable ka? Good listener ka? Sino po na nakikinig, magsabi ng amen, no? Yun ang katunayan, katibayan na ikaw ay may pagpapakumbaba. Teachable ka, madali kang turuan, magaling kang makinig, obedient ka, at ito yung maganda, submissive ka. Yan ang mga traces na ikaw ay merong pagpapakumbaba. Pangalawa, as we cross over from 2025 to 2026, this is our instruction from God. Be a problem solver,
not a problem giver. Ulitin ko ho, be a problem solver, not a problem giver. Tingnan mo ng masinsinan ng katabi mo, ano siya dito? Problem solver ba yan o problem giver yan? Isigaw nyo. Hindi makapagsalita ang iba. Hallelujah. Pastor, wag na lang. Baka mag-away kami. Hallelujah. Church, listen. Maging tagalutas ka ng problema, hindi tagabigay ng problema. Come on! Woo! Pero ito yung tandaan mo, lahat tayo makakaranas ng problema. Hindi porke may Jesus ka na, may Holy Spirit ka, wala ka ng problema. No! Remember, God didn't promise a problem-free life. In fact, sabi niya nga, John 16 verse 33, no, gusto ko lang ko yung pundasyon sa mandali. I have told you this thing so that in me, no, in Him, in Jesus, you may have peace. Na kahit may pinagdadana kami, Jesus ka. In this world, you will have what? Trouble. Trouble means problems, di ba? But take heart. Sabihin mo sa katabi mo, take heart, kapatid. No, I have overcome the world. You fix your eyes in Jesus Christ, to Jesus Christ. Lahat po tayong makakaranas ng problema. Walang exemption sa atin. Ang kinagandahan lang po, kahit may pinagdadaanan tayo, may pananampalataya tayo sa Diyos. Amen? Ay ang Diyos at ang Diyos ang tutulong sa atin ng 2026. Come on! We might experience problems in life, but with God, we will live a problem-proof life. Not a problem-free life, but a problem-proof life. Na kahit may pinagdadaanan ka, may problema ka sa 2026, nakangiti ka pa rin. Why? Kasi alam mo, ang Diyos ang magsosolve ng problema mo. Ang Diyos ang magbabayad ng bills mo. Ang Diyos ang magpapalakas sa'yo. Pero kikilusan mo. Sabi mo sa katabi mo ulit, kilusan natin, kapatid. Amen? Money doesn't grow on trees, no? In trees. Question, Pastor, paano pag nakaranas ako ng matinding problema, anong gagawin ko? And I was reading this story again with these 2 fish and 5 loaves of bread na pinakita sa akin ng Panginoon personally. This is, I call the methods of problem solving, mga paraan para masolusyonan ang problema mo. Una, step 1, identify the problem. Baka kasi minsan, hindi mo nakikita na ikaw pala yung problema. Ano yung problema nung panahon ni Jesus? Tingnan po natin, Matthew 14 verse 16 and 21. Sumunod kasi maraming tao sa Kanya, almost 15,000 ang sumunod sa Kanya. Pero sabi ni Jesus, huwag silang pauwiin. Pakainin sila. Nakita ng disciple yung problema, wala tayong mapapakain sa kanila, Jesus. Na-identify nila yung problema. Anong meron tayo? Ito sabi ng mga disciple, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. Ilan daw bread? 5. Ilan daw fish? 2. Wow, ang galing mo. Hallelujah. Amen. So, ano sabi? They answered, ito lang meron tayo, Lord. May problema. 15,000 ang pakakainin natin. Pero sabi ng Bible, 5,000. Of course, times 3 yan, times 2 yan. Kasi may family pa. Binibilang noon yung men lang eh. Kaya sa Bible scholars, sabi niya, 15,000 ang nagutom sa kakasunod kay Jesus. So, may problema. Identify the problem. Ngayon, ano sabi ng disciples? May 2 fish and 5 loaves of bread tayo. Tayo rin ho, may mga problema sa buhay, financial, ano man yan, family, ministry, even your sin, problem din ho yan, personal sin, no? Lahat yan, problema ho yan. Anong gagawin natin? Next, no? At least we know the problem. Ngayon, tingnan mo anong problema mo ngayon. Pangalawang gagawin mo, the method, pangalawa, give your problems to the Lord. Pastor, ginagawa ko na yan. Gawin mo pa rin ulit sa 2026. Give the problems or your problems to the Lord. Remember, God is greater than any problem that you face. Ibigay mo lahat sa all-knowing, all-powerful God. His name is Jesus Christ. If you identify now the problem in your family, in your career, in your business, ibigay mo ngayon, pangalawa, bigay mo sa Panginoon. He cares about you. 1 Peter chapter 5, verse 7. Idulog mo lahat sa Panginoon, sa altar place mo. Kaya hindi na sosolusyonan, wala kang altar place. Ngayon, 2026, magkaroon ka na ng table, magkaroon ka na ng Bible, magbasa ka na, ibigay mo lahat sa Diyos. In Matthew 14, sundan natin yung story, verse 18, ang sabi ni Jesus, bring them here to me. So kung may problem, bigay mo lahat sa Lord. Kahit ano pa yan, sa asawa mo, sa anak, bigay mo lahat sa Panginoon. At yung 2 fish and 5 loaves of bread, binigay kay Jesus.
Ang sabi nga ng Psalm 55 verse 22, wala dyan. Ang sabi, leave your problems to the Lord. O with the Lord. Give your troubles with the Lord. Bigay mo lahat sa Diyos. At anong ginawa ni Jesus? Matthew, next slide, verse 19. Sige, next. And He, what? And He directed the people to sit down on the grass. What does it mean, Pastor? Sitting down means order. Bago mag-miracle ang Diyos, kailangan may order muna. Kung binigay mo na sa Lord lahat ng problema mo, kailangan iset mo na yung order sa buhay mo. Kasi minsan ganito tayo di ba? May problema ka, pinagsabi mo, pinagkalat mo pa sa iba. Nagkalat ka pa, nagmarites ka pa. Yung siniran mo ng problema, marites pala, pinagkalat niya ngayon sa cell group mo, pinagkalat. Walang miracle dyan. And everybody say, Amen. Kaya yung problema nyo, huwag nyong isasabihin sa mga hindi katiwa-tiwala. Tingnan mo katabi mo, hindi siya yan. Sabi mo sa hindi ikaw yan. Hallelujah. Huwag mong sasabihin ng problema mo sa iba. Huwag mong ikakalat. You have to be in order. Ibigay mo lahat sa Panginoon. And everybody say, Amen. Huwag kang magkalat. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag tayong magkalat, kapatid. Lakasan mo, huwag tayong magkalat, kapatid. Bago yung miracle, bago mag-multiply yung 2 fish and 5 loaves of bread, pinaupo muna sila ni Lord. It means order. Kailangan orderly muna yung buhay mo. Pag sinabi mo na sa Lord, relax, kalma. Taas ang kamay ulit, please. Sabihin sa kaliwat kanan, kalma, Bessie. O, Beshi pala, sorry. Kalmahan mo. Pangalo, ito gagawin. Pag sinabi mo na sa Lord, consider all possible solution. Alam niyo, yung solusyon lang naman ay ang Panginoon. Go in the Word of God. Pag may problema ka, tapos meron ka palang hindi pagpapatawad, tapos sinabi ng Bible, magpatawad ka. So, apply mo lang. Application is so powerful, kapatid. No, nakakaranas ka ng kasalatan sa buhay. And sabi ng Bible, it is best to give than to receive. So, pag nagbigay ka, sumunod ka, and God will multiply those things. Discover scriptural promises, i-apply mo siya, and seek God's will. At tutulungan ka ng mga leaders mo. Dapat tayong mga leader, no, hindi tayo nag-a-advise ng makamundong mga payo. Kailangan biblical, scriptural ang ating pagbibigay payo. And everybody say, Amen. So here's my other solution. Mag-prayer works ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mag-prayer works ka na. Lakasan mo, mag-prayer works ka na. Amen. Pag nagpe-prayer works ka, kiklik mo lang yung link, di ba? 1 hour nakapanalangin ka. Eh malay mo yung nagsalita pala para sa iyon, di kinlay mo. Nagkaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Order, kapatid. At anong nangyari? Next, nung nakita na ni Jesus ang problema, binigay niya ito ng mga disciples sa kanya, pinaupo ni Jesus lahat ng tao, 15,000. Anong nangyari? Tumayo si Jesus, ang sabi dito, He gave thanks and broke the loaves. And He gave them to the disciples. And the disciples gave them to the people. Anong ginawa nila? Nagpasalamat ang Panginoon. Pinagputol-putol niya ito. At dinistribute, nagbigayan sila. For the next year, 365 days po yan. Ito po yung gawin natin. Turuan mo ang sarili mong magpasalamat kahit may problema. Maging laging basag sa Diyos. Magbigay ng taos sa puso. Araw-araw. Church, listen. Here's the solution. Next slide. Thanksgiving, brokenness, and generosity fast tracks the miracle. Kaya nauudlot ang miracle sa buhay mo. Complain ka ng complain, complain ka ng complain, complain ka ng complain. Ang damot-damot mo noong 2025. Gutom na gutom yung kapitbahay mo. Hindi mo lang mabigyan ng isang putil ng... Diba? Kaya sabi mo ulit sa katabi, huwag tayong madamot. Hallelujah. No? Dapat basag tayo lagi sa Lord. May childlike faith tayo. Huwag natin sasabihin pagkapasok mo dito, alam ko na yan, pastor. Hindi ko na kailangan maturuan. No. Kailangan broken pa rin tayo. Magpasalamat, maging basag, at maging mapagbigay. Because thanksgiving, brokenness, and generosity fast tracks the miracle. Kung nireceive mo to, palakpakan mo ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Ay, ang hina ng palakpak nyo. Come on, be generous in your clap. For the Lord po yan. Thank you, Lord. Fast track means to speed up the process. Okay? To speed up the process. Yan pong ibig sabihin ng fast track. Kaya nung sabi ng Matthew 14, verse 20 and 21, nung nagpasalamat ang Diyos, pinagputol-putol na niya yung tinapay, pinaghati-hati ang mga isda,
at dinistribute, naging generous ang disciples, ano nangyari? They all ate. And what? Were satisfied. And the disciples pick up the 12 basketfuls of broken pieces that were left over. May surplus pa sila. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. For about 15,000 ang nakakain. Dahil sa pasasalamat, dahil sa pagiging basag, at dahil sa pagiging generous. Ano nangyari? May surplus pa. Hindi sila nagutom. May inuwi pa sila. Anong lesson natin dito na matututunan, mga kapatid? When we put the resource to a problem solver, it multiplies. Ulitin ko ho. When you put the resource to a problem solver, it multiplies. Ay, konti lang ang nakaunawa doon. When you put the resource to a problem solver, it multiplies. Bigay mo lahat sa Lord. Siya ang magiting nating problem solver. So as Christians, with the Holy Spirit and with God's Word, let us all be problem solvers, not problem stayers and problem givers. Minsan kasi tinatambayan mo pa yung problema. Problema na nga, huwag mong tambayan. Humanap ka ng solusyon, ibigay mo lahat sa Panginoon. At ikaw mismo bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. No, yan, yung kakarimpot na meron ka, pwede niyang gamitin yan for God's glory. And everybody say, Amen. And you have to understand, problem solvers respect people. Di ba? Pag tayo sa mga leaders natin, by the way, palakpakan natin lahat ng leaders natin in the house, no? Thank you, Jesus. Tayong mga members naman, pag nakinig ka sa leader mo, biblical yung sound naman yung tinuro niya sa'yo, sumunod ka. Kasi pag na-solusyon minsan, gagamitin kasi ng Diyos yung mga leaders natin eh. So pag nakasolve tayo ng problema, mas re-respetuhin po tayo ng mga tao. Okay? So I want us to do this. Taas ang kamay. Please, from the front to the back. Sabihin sa kanan mo. Yan, sige. Sabihin mo sa kanan mo, brother, sister. Mas malakas, brother, sister. Nakamasyas buntok. O, kaliwa naman. Sabihin sa kaliwa. Bes. Beshi. Huwag ka ng pabigat. Okay, dalawang kamay, taas mo. Sabihin mo sa kaliwa at kanan mo. Sabihin mo na, kapatid, mahal kita. Pero wag ka nang magiging problema next year. Makiusap ka, please lang. Sabihin mo sa please lang. O, ito naman, taas ang paa. Hindi, biro lang. Taas ang kamay. Sabihin sa puso, declare natin ito sa sarili natin. I will not be the problem. Lakasan mo, I will not be the problem. Yung may distinction. Come on, I will not be the problem. I will be a problem solver. In Jesus' name. Amen? O, congratulate mo na yung katabi mo. Congratulate mo. Sabi mo sa, hello, problem solver. Amen. Kahit yung mga basura nyo, itapon nyo. Maging kang solusyon sa makalat na lugar. Hallelujah. We can defeat the problems by being thankful, praying, by reading the Word of God, by attending cell groups, by attending church, by attending prayer works, by forgiveness, by being broken, and by being generous. Church, listen, panghawakan mo yan sa 2026. Kung 2025, isang verse lang ang binasa mo at pambihira 365 days. Isa lang verse ang nabasa mo. Ngayon naman, dagdagan mo, gawin mo ng dalawa. Pakiusap lang, hallelujah. Dagdagan mo na. Dagdagan mo yung time mo sa Lord. Dagdagan mo yung kapatawaran. Dagdagan mo yung pagiging basag mo sa Lord. Dagdagan mo na yung prayer works mo. 52 times lang naman yan sa isang taon. Mag-attend ka na. Maging generous ka na. And lastly, sino po na-bless sa word? Say amen, no? Sige bro, dito na. Lastly, as we cross over from 2025 to 2026, be stretchable. Okay? Mag-stretching nga tayo. Sige, uunat mo yung katawan mo. Hallelujah. Ang sarap, di ba? Wow! Di ba? Baka nanlamig ka na, di ba? Alam nyo, stretchable means flexible. Alam nyo po sa science, ang pagsa-stretching daw, it improves our flexibility. Di ba kaya may tinatawag na panlalamig sa katawan? Ayoko kayo manlamig eh, kaya kailangan be stretchable. To increase range in motion. No?
to boost circulation. Pag daw nagsa-stretching ka, yung mga blood vessels mo, talagang nagpapump sila ng maayos. To reduce tension and stress, and to prevent injuries. Di ba pag yung mga athletes, bago sila sumabak sa laban, magsa-stretching muna sila. Church, kung wala kang stretching, stretcher ang abutin mo. Hallelujah. Pero dapat maging stretchable ka. Tulad nitong, papakita ko sa inyong picture. Please look at the screens in front of, please look at this picture in front of you. This is called tent, no? Noong lumang panahon, ito po yung kanilang, ito yung kanilang tabernacle. This is where they meet together, no, as followers of God. So makinig po tayo. So the priests and the prophets always stretches the tent, no? Sinestretch nila yung tent. Bakit, Pastor? So that the tent can accommodate more people, meaning to increase in capacity, so that the people can experience God's presence. Pag dumadami na sila, ang ginagawa ng mga pare at yung mga tumutulong sa kanila, mga Levita, sinestretch nila yung tent para mas lalo silang dumami. Mas lalo mag-increase yung capacity nila. Isaiah 54 verse 2 says here, enlarge the place of your tent, stretch your tent, curtains wide, do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Instruction po yan ng Diyos kay Isaiah. Ang sabi na Amplified, enlarge the site of your tent to make room for more children, stretch out the curtains of your dwellings, do not spare them. Lengthen your tent ropes and make your peg stakes firm in the ground. Pag pinapalaki nila yung tent, yung pundasyon mas pinapatatag nila. Anong rema dito, church? Listen. Remember that we are the temple of the Holy Spirit. As we stretch, as we extend the tent of God, church, listen. Anong lesson natin na matututunan dito? Stretch your life so that you can be a blessing to others. Yung patience mo, mas i-stretch mo. Yung love mo, mas i-stretch mo. Yung generosity mo, mas i-stretch mo. Yes, stretching is difficult. It is hard. Pag hinihila mo yung rubber band, minsan pa nga mapuputol yan eh. Sasagad mo po, di ba po? Pero next year, be stretchable. Alam nyo, ni-research ko, paano ba tumitibay ang rubber? Ano mo ginagawa pala nila? Mas binababad nila ito sa oil. Mas binababad nila ito sa apoy. At mas may vibration. Church, listen. Mas lalo kang bumabad sa presensya ng Diyos. Mas lalo kang magpaapoy sa Panginoon. Para yung patience mo mas lalong nasa-stretch. At mananagumpay ka, magko-conquer ka sa 2026. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Worship team, next year, be stretchable. Stretch your patience. Stretch your leadership. Stretch your learning. Stretch your discipline. Stretch your love. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you, brother. I love you, sister. Siyang makanyang kamo, kaluguran da kamo kaya na. Stretch your leadership. Stretch your hands to others. Lalo-lalo na, stretch your submission. Bata kayo, matanda kayo. I'm the senior pastor of this church. I am accountable to you all. Stretch your submission. Wala ho akong ibang desire for us to know Jesus Christ. Talong bagay, instruction ang gagawin natin. Ano yung una? Be rooted in humility. Be a problem solver, not a problem giver. Lastly, be stretchable. Church, as I end, mistakes are expensive. Kaya kung nagkamali ka ng 2025, huwag mo nang dalhin sa 2026 mo. Mahal po ang magkamali. No? Kaya iwasan ang pagkakamali, bigay natin lahat sa Panginoon. Kung nagkasala ka, repent ka na agad, balik loob ka na sa Panginoon. Huwag ka nang mag-backslide, huwag ka nang manlamig. Wala ka namang ibang pupuntahan kundi ang Diyos. Amen? Galing na ako dyan, 7 years, panlalamig ang puso ko. Backslider. Pero saan ako kinatagpo pa rin ng Diyos, kundi sa Kanyang presensya. Now, preaching to you, 12 years now in the ministry, wala akong pinag-isisisihan sa pagsunod ko sa Panginoon. Be stretchable. Let's all stand. Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Let's pray. Father, thank you so much for this amazing morning.
want us to close our eyes and bow down our heads. Lord, I pray na sa umagang ito, as we worship you, awitin ka namin ng aming papurit pagsamba. Nawa, Panginoon, sa aming papurit pagsamba, mag-glorify ka namin. I want us to all to raise our hands to the Lord. Sige po, taas niyo po yung kamay niyo sa Panginoon. As we worship the Lord in spirit and in truth, i-bless niyo po kami, Panginoon, na yung mga instruction na pinagkatiwala niyo sa amin ay mangyari, Panginoon. Salamat po sa bugtong na anak na si Jesucristo. We will fix our eyes on Jesus. Let us worship our King, Jesus. Ibinigay mo ang buhay mo. Yes. Ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad na iyong awa't biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Come on, church, raise your hands. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan. Come on, stretch your hands. Sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Worship the Lord. Sing lahat ng papuri sa'yo. Jesus!
pa lahat. Lahat. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay There is healing. Lahat. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko sa'yo. Papuri sa Papuri. Papuri sa kataas-taasan. Yes. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng mundo. With all your voices. Papuri. Sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Thank you, Jesus. I want us to hold hands together. Kung hindi ka komportable sa balikat, tatapusin po natin yung 2025 ng isang panalangin. At if you cannot pray in the Spirit, so be it. It's okay. Huwag ka matakot. But if you can pray in the Spirit, come on, let us end the year right in prayer. Sharabahanda, yarabekata, yaraba. Sige, from the front to the back, I want us to speak in tongues. Yarabakanda. Kung hindi ka nakakapag-pray in the Spirit, pray in words. Pray with understanding. I want us to pray. Come on. Sharabakata, yarabakata, yarab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 a. Sharabakanda, yararara. All of you from the front to the back. Let us end the year right. Let us end the year with prayer. Let us end the year with thanksgiving. Shakrabahane rabababa. Lord, nagpapasalamat kami sa taong 2025. Yaraba, you have sustained us. You have provided for us. You have provided for your people, oh God. There is healing. Sige, there is healing when you pray. There is deliverance when you pray. Oh, the presence of the Lord is upon this place. Yaraba, it is not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Come on, pray in the Spirit. Sige, isigaw mo. Isigaw mo ang panalangin mo. Pray, 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 pray. Lord, heal your people. Lord, binibitawan na namin yung hurts. Binibitawan na namin yung pain. Binibitawan na namin yung sorrow. Binibitawan na namin yung depression. Binibitawan na namin yung poverty. Binibitawan na namin yung sickness. Oh, no sickness shall enter. Oh, 2026 to you. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. I want you to place your hands into your heart naman po. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo. Lord, binibitawan na namin yung pain. Binibitawan na namin yung unforgiveness. Binibitawan na namin yung pride. Lord, binibitawan na namin yung unsubmissive spirit, Lord. Disobedient heart. Lord, binibitawan na namin even our sickness, diabetes, heart problem, kidney disease. Oh, in Jesus' name, cancer, get out of that body in the mighty name of Jesus. Lord, binibitawan na din po namin, Panginoon. Lord, yung mga hindi nakarapat dapat na kasalanan na ginagawa namin behind the scene, oh God. Oh Lord, binibitawan namin lahat sa iyo, Jesus. At the foot of the cross, we are already delivered, oh God. We are already blessed because of the cross. We are already forgiven. Oh God, there is redemption in your name. There is forgiveness in your name. Lord, we repent, Lord. We humble ourselves before you, oh God.
Salamat po, Panginoon. Sige po, right now, pwede ka bang magpasalamat sa Lord? Pasalamatan mo ang Panginoon mo right where you are right now. Sige, magpasalamat ka. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa iyo noong 2025. God sustained you. God delivered you. God has blessed you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can we say this right now? Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. I want us to all shout, no, hallelujah. Mamaya, on the count of 3, katulad ng pader ng Jericho, lahat, anumang pader ng kabigatan, problema ng buhay mo sa 2026, gigibain lahat yan ng Panginoon. I want us to all shout Jesus as loud as you can on the count of 3. Let us give our best to the Lord. 1, 2, 3. Jesus! Woo! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Wow! Nasang kamay? Sabihin sa kaliwat kanan, Happy New Year, kapatid! For our tithes and love offering, may I call on Sister Pat for our tithes and love offering. Please be seated in the presence of God. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po kanina ni Pastor, kailangan po natin ng instruction sa health, sa breakthrough, sa blessing. So pagkisabi naman po sa mga katabi natin, eto na yung sagot. Makinig ka. Amen? Many people see tithing is a loss, but the truth is giving is an act of faith and worship. Tithing is not about money, it's about love. Nag-glorify po si Lord kapag po nagbibigay po tayo ng tithing and offering sa Kanya. Si Lord gusto niya po yung heart natin. Kagaya po ng sa widow, sa Mark verse 12, 41-44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money in the temple treasury. Many rich people threw in large amount, but the poor widow came and put into very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciple to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more in the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Imagine, yung mga mayayaman, ang laki ng binigay. Pero yung poor widow, 2 cents lang po yung binigay niya. Ano po yung nakita ni Lord? Yung heart po ng widow. Nakikita po ni Lord yung pagbibigay natin sa Kanya. Amen po. God knows our motives in giving. God sees our heart. Amen? So bakit nga po ba tayo nagbibigay kay Lord? We give because we love God. We give because we trust Him provision. We give because God owns everything. The more we bow down to the Lord, the more will bless you to be a blessing to others. Principle po yan. Holistic siya magpala. Magkakaroon ng revival ang buhay natin. Meaning, mag-i-improve o may pagbabago ang buhay natin. Yung pamilya natin, blessing yan. Yung health mo, grace yan ni Lord. Meron ka o wala, still glory the Lord. Amen? Let us give with a willing heart, not by force, not by fear, but by faith. Because God loves a cheerful giver. And lastly, the same God who sustained you this year is the same God who will sustain you in the next year. Amen? Okay. Let's pray po. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for bringing us this far and for your faithfulness throughout the year. Thank you for the strength, wisdom, and blessing that carried us.
As we step into a new year, we surrender our plans to you. We trust in you. Fill us with faith, courage, and purpose, and help us to be a blessing to others. Bless the people who will give cheerfully and who have pure intention. In Jesus' name we pray. Amen. Nah. You put faith in humans, I put mine on G-O-D. Just got 5 missed calls on a Sunday, don't you know I'm on D&D. And I can't do Adam and Eve, spirit is willing. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Thank you, Jesus. So next week, it's gonna be our Vision Sunday. So I pray na mag-invite pa kayo. Maging excited po tayo. Sino pong excited for next week? Say amen. No? Maaga po tayo because we will receive a prophetic word from the Lord. Let's all stand. Tayo po lahat ay tatayo. And our tithes and love offering is located at the back. Magbigay po tayo sa Panginoon. Mumultiply po ng ating Panginoon yan. Amen. Be a problem solver, not a problem giver. Hallelujah. Let's raise our hands towards heaven. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. What a wonderful word this morning, O God, that you have entrusted in our hearts. Lord, nawa hindi lang po logos, but rema word ang na-receive namin. Hindi yung paglabas namin dito, nakalimutan na ho namin. Lord, salamat po. We will receive the word with all faith, O God, and with all humility in our hearts. Salamat po, Nasa. I bless these people, O God. Pangunahan niyo na po kami sa aming gagawin pa sa umagang ito at buong maghapon na ito. Salamat po. The Lord bless you. Mas malakas, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your hearts. The Lord bless your business. The Lord bless your career. And the Lord bless our 2026. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Humanap ka ng 20 na katao, sabihin mo sa kanya, bawal ang nakasimangot. God bless!